Dahil sa trabaho ko, naisip kong humanap ng matitirhan na swak sa schedule ko. Gusto ko sana yung tahimik na lugar. Hindi maingay at higit sa lahat ligtas. Ayoko rin ng masyadong mahal na upa kasi kailangan ko ring magtipid para sa pang-araw-araw namin. Kaya naghanap ako ng mauupahan na pasok sa budget ko at sa pangangailangan ko bilang isang ina na may panggabing trabaho. Hanggang sa napadpad ako sa Sampaloc, Maynila. Hindi ko talaga planong doon tumira noong una pero may nagsabi sa akin na maraming murang paupahan doon at medyo accessible pa sa mga sakayan. Kaya sinubukan kong maghanap doon. Ilang araw din akong nag-ikot-ikot, nagtanong-tanong at tumingin-tingin ng iba pang bahay na pwedeng upahan. Sa dami ng nakita ko, may isang bahay na talagang nagustuhan ko. Hindi siya kalakihan pero sapat na para sa akin at sa anak ko. Malinis naman ang itsura, maayos ang pagkakagawa at higit sa lahat, tahimik ang paligid. Hindi siya yung tipo na maraming tambay o maingay na kapitbahay. Parang perpekto siya para sa isang taong katulad ko na kailangan ng pahinga sa umaga dahil panggabi ang trabaho. Ang isa pang nagustuhan ko roon ay hindi siya kamahalan. Sakto lang ang upa, hindi mabigat sa bulsa. Para sa akin malaking bagay na yon kasi kailangan kong mag-budget. May pagkain pa, may panggastos sa anak ko at syempre may iba pang bayarin. Kaya naman nung nalaman kong pasok siya sa kaya kong bayaran, hindi na ako nagdalawang isip. Nung una kong makita yung bahay parang gumaan ang pakiramdam ko. Nakakita ako ng lugar na pwede naming masabing amin kahit paupahan lang. May maliit na sala, may kusina at isang kwarto na kasya na sa amin. Hindi man siya grande pero sapat na para makapagsimula ulit ako ng panibagong yugto ng buhay namin. Ang pinakaimportante sa akin noon ay yung katahimikan ng lugar. Dahil nga panggabi ako, kailangan ko talagang makatulog ng maayos sa umaga. Hindi pwedeng maingay. Hindi pwedeng maraming istorbo. Kaya nang maramdaman kong tahimik ang paligid, mas lalo akong naengganyo na kunin na ang bahay. Kinausap ko ang may-ari at maayos naman siyang kausap. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ko bilang single mother at kung bakit mahalaga sa akin ang katahimikan. Naiintindihan naman niya at sinabi niyang bihira raw ang ingay sa lugar na yon. Doon ako lalong nakumbinsi na ito na nga ang tamang lugar para sa amin. Kaya hindi nagtagal, kinuha ko na ang bahay. Nagbayad ako ng advance at deposit at unti-unti kong inilipat ang mga gamit namin. Kahit kaunti lang ang gamit namin, pinilit kong ayusin ang bahay para maging komportable kami. Naglagay ako ng kortina, inayos ang higaan at sinigurado kong maayos ang kusina para makapagluto ako ng maayos para sa anak ko. Noong mga unang araw namin doon, masasabi kong naging maayos ang lahat. Tahimik ang paligid, maayos ang bahay, at parang nagkaroon ako ng konting kapayapaan sa isip. Pakiramdam ko doon nakahanap na ako ng lugar kung saan pwede akong magpahinga at makabawi sa pagod sa trabaho. Tuwing papasok ako sa gabi, iniiwan ko ang anak ko sa pinagkakatiwalaan kong kapitbahay na malapit lang din. Mabait naman sila at tinutulungan nila ako sa pag-aalaga kapag wala ako. Malaking tulong yun sa akin kasi hindi ko kayang pagsabayin lahat ng mag-isa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong nasasanay sa routine ko. Gising sa gabi para magtrabaho, uwi sa umaga at pahinga habang tahimik ang paligid. At sa tuwing nahihiga ako sa kama, nagpapasalamat ako na kahit papaano, nakahanap ako ng lugar na nagbibigay sa akin ng konting ginhawa. Hindi ko akalain noon ang simpleng desisyon ko na mangupahan sa Sampaloc ay magiging simula pala ng isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Sa umpisa, akala ko nahanap ko na ang tamang lugar para sa akin. Yung tipong walang problema at tahimik lang ang buhay. Pero hindi pala ganoon kasimple ang lahat. Sir Jupiter, doon po nagsimula ang hindi ko may paliwanag na mga pangyayari sa bahay na inupahan ko sa Sampaloc.
Nung una akala ko normal lang ang lahat at baka napapraning lang ako dahil sa puyat sa trabaho. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba talaga. Isang gabi galing ako sa trabaho at pagod na pagod ako. Dumiretso na ako sa higaan ko para makatulog agad dahil may pasok ulit ako mamayang gabi. Tahimik ang paligid, walang ingay at sarado lahat ng pinto at bintana. Sigurado ako doon kasi ugali ko talagang i-check lahat bago matulog. Hindi ko alam kung anong oras na noon pero bigla na lang akong nagising. Hindi ko agad naintindihan kung bakit pero maya-maya napansin ko na may naririnig akong tunog ng umaagos na tubig. Parang bukas ang gripo sa banyo ko. Nung una inisip ko na baka nakalimutan ko lang isara dahil sa sobrang pagod. Agad akong bumangon, Sir Jupiter, at dumiretso sa banyo. Medyo kabado na ako noon kahit hindi ko pa alam kung bakit. Pagbukas ko ng ilaw nakita ko nga na bukas ang gripo at tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig. Mabilis ko naman itong sinara pero habang nakatayo ako doon, may napansin akong kakaiba. Pagtingin ko sa salamin parang may bakat doon. Hindi siya agad malinaw pero habang tinititigan ko doon ko napansin na parang dugo. Parang may nagmarka ng kamay o kung anuman doon sa salamin. Napaatras ako ng konti dahil sa gulat. Pero dahil ayokong matakot agad, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka mantsa lang yun. Baka kalawang lang o dumi na nagmukhang dugo dahil sa ilaw. Kumuha ko ng basahan at pinunasan ko yun. Natanggal naman siya. Kaya mas lalo kong inisip na wala lang yun at baka pagod lang talaga ako kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Bumalik ako sa higaan ko at pilit na pinakalma ang sarili ko. Ilang minuto rin bago ako nakatulog ulit. Kinabukasan sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Pumasok ako sa trabaho at ginawa ang usual kong routine. Pero Sir Jupiter, kinagabihan, nangyari na naman ulit. Pagka-uwi ko at nung matutulog na ako, sinigurado kong maayos ang lahat, lalo na ang gripo sa banyo. Tinignan ko yun bago ako humiga at sarado naman talaga. Pero sa kalagitnaan ng tulog ko, bigla na naman akong nagising sa parehong tunog ng tubig. Doon na ako kinabahan. Mukhang hindi na ito normal. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad papunta sa banyo. Parang ayaw ko nang buksan ang ilaw pero kailangan kong makita kung ano ang nangyayari. Pagbukas ko ganoon na naman ang eksena. Bukas ang gripo at umaagos ang tubig. At nang tumingin ako sa salaminan, doon na naman ang bakat. Mas malinaw na siya ngayon, parang hindi lang basta mantsa, parang talagang dugo na may hugis na hindi ko maintindihan. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Hindi ko na agad pinunasan. Napatitig lang ako habang nanginginig. Pero maya-maya pinilit kong gumalaw at pinunasan ko ulit. Ayokong kasing isipin na may kakaiba nang nangyayari. Pagbalik ko sa higaan, hindi na ako agad nakatulog. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Pilit kong pinikit ang mata ko hanggang sa makatulog ako sa pagod. Lumipas pa ang ilang gabi na may mabigat na pakiramdam sa bahay. Hindi na ako mapakali. Minsan naiisip ko ng lumipat pero iniisip ko rin ang gastos at hirap. Kaya tiniis ko muna. Hanggang sa isang gabi nangyari ang pinaka-hindi ko makakalimutan. Natutulog ako noon nang bigla akong magising, hindi dahil sa tunog ng tubig, kundi dahil sa pakiramdam na parang may gumagalaw sa kama ko. Parang may tumatalon o umuuga sa higaan. Nagulat ako at agad na nagdilat ng mata, pero pagtingin ko, wala namang tao. Umupo ako sa kama habang kinakabahan. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na sobrang bilis. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw pero parang walang lumalabas na boses sa akin. Habang nakaupo ako, bigla na lang may narinig akong boses, mahina pero malinaw. Parang may bumulong sa mismong tenga ko. Ang sabi ng boses, taguan daw kami.
At kapag nakita ko siya, titigil daw siya. Pero kapag hindi, papatayin daw ako. Sir Jupiter, doon na po tuluyang nagising ang diwa ko. Hindi na ito biro, hindi na ito guni-guni lang. Ramdam ko na may kasama ako sa kwarto kahit wala akong nakikita. Agad akong napadasal. Kahit nanginginig ako, pinilit kong magdasal. Paulit-ulit kong binanggit ang pangalan ng Diyos at humingi ng proteksyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin noon. At habang nagdadasal ako, bigla akong nakarinig ng malakas na tawa. Hindi sa normal na tawa, parang may halong galit at saya na hindi ko maipaliwanag. Nanggagaling siya sa kung saan-saan sa paligid ko. Napapikit na lang ako at lalo pang humigpit ang kapit ko sa kumot. Hindi ko na kayang imulat ang mata ko dahil sa takot. Pakiramdam ko, kapag ginawa ko yun, may makikita akong hindi ko kakayanin. Buong gabi akong gising noon, Sir Jupiter. Hindi na ako nakatulog. Hinintay ko na lang na mag-umaga habang patuloy akong nagdadasal. Doon ko na naisip na hindi na normal ang lahat. May nangyayari na sa bahay na yon na hindi ko kayang ipaliwanag. At doon na nagsimula ang matinding takot na naramdaman ko sa lugar na akala ko noon ay magiging tahimik na tahanan ko. Sir Jupiter, pagkatapos ng gabing yon, halos hindi na ako makagalaw ng maayos kinabukasan. Para akong lutang at hindi ko alam kung saan magsisimula. Takot na takot ako pero kailangan kong gumawa ng paraan para maprotektahan ang sarili ko at ang anak ko. Hindi ko na kayang manatili sa ganong sitwasyon na parang may nagbabantay sa bawat galaw ko. Kahit puyat at pagod, nagpasya akong pumunta sa simbahan. Wala na akong ibang maisip na pwedeng takbuhan kundi ang Diyos. Habang naglalakad ako papunta sa simbahan, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may sumusunod sa akin kahit wala naman akong nakikita. Pagdating ko sa simbahan, agad akong lumapit sa isang pari. Nanginginig pa ang boses ko habang kinikwento ko ang mga nangyari sa bahay ko. Mula sa pagbukas ng gripo, sa bakat ng dugo sa salamin hanggang sa boses na bumulong sa akin at ang tawang narinig ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak na lang ako habang nagsasalita. Mabait naman ang pare at pinakinggan niya ako. Sinabi niya na ipagdadasal niya ako at ang bahay ko. Nakiusap ako sa kanya kung pwede siyang pumunta sa bahay ko para basbasan at ipagdasal ang lugar. Pumayag naman siya kaya kahit papaano, nakaramdam ako ng konting pag-asa. Kinahapunan pumunta kami sa bahay ko. Habang papalapit kami, napapansin ko na tahimik lang ang pari pero parang seryoso ang mukha niya. Pagdating namin sa tapat ng bahay, huminto siya. Hindi siya agad pumasok. Nagtaka ako at tinanong ko siya kung bakit pero napansin ko na parang may iba sa itsura niya. Parang bigla siyang naging balisa. Ilang sandali siyang nakatayo lang sa labas tapos bigla siyang umatras. Sinabi niya sa akin na may mabigat daw siyang nararamdaman sa loob. Hindi raw niya kayang pumasok. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Nakiusap pa ako, Sir Jupiter. Sabi ko kahit saglit lang, kahit dasalan lang niya ang loob. Pero umiling siya at sinabi na mas mabuting maghanap ako ng ibang paraan. Hindi na siya nagtagal at umalis na rin siya. Naiwan akong nakatayo sa harap ng bahay ko. Tulala at mas lalong natakot. Kung pati pare ay umatras, paano na ako? Hindi ako sumuko agad. Kinabukasan, naghanap ulit ako ng ibang pare. Sinubukan kong magtanong sa ibang simbahan at may isa namang pumayag na pumunta sa bahay ko. Kahit papaano umasa ulit ako na baka ito na ang makakatulong sa akin. Pero Sir Jupiter, nangyari ulit ang hindi ko inaasahan. Pagdating namin sa bahay, ganoon na naman ang nangyari. Hindi pa man siya nakakapasok, huminto na siya sa may pinto. Tumingin siya sa loob na parang may nakikita siya na hindi ko nakikita. Bigla siyang napaatras at sinabi na hindi raw siya komportable. Parang may mali raw sa lugar. Hindi rin siya pumasok at tuluyan na rin siyang umalis.
Doon na talaga ako nawalan ng lakas ng loob. Pakiramdam ko wala nang gustong tumulong sa akin. Lahat ng nilalapitan ko ay parang iniiwasan ang bahay ko. Pagbalik ko sa loob, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng paligid. Parang mas dumilim ang bahay kahit may ilaw naman. Hindi ako mapakali. Kahit saan ako tumingin, pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Dumating ang gabi na punong-puno ako ng takot. Hindi ko alam kung matutulog pa ba ako o magdamag na lang nagising. Pero dahil sa pagod, nakatulog pa rin ako kahit papaano. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising. Hindi dahil sa tunog o galaw, kundi dahil may pumitik sa ilong ko. Sir Jupiter, malinaw na malinaw ko iyong naramdaman. Parang may daliri talaga na tumama sa ilong ko para gisingin ako. Agad naman akong napadilat at napabangon. Wala akong nakita. Tahimik ang buong kwarto pero ramdam ko na may kasama ako. Habang nakaupo ako sa kama, bigla na naman akong may narinig na boses. Parehong boses na narinig ko dati. Malapit na malapit, parang nasa tabi ko lang. Bumulong ito sa tenga kong gising daw at taguan daw kami. Nanigas ako sa kinaupuan ko, hindi ako makagalaw tapos dinugtungan niya pa. Hindi ko daw siya mapapaalis sa bahay na yun. Sir Jupiter, doon na ako tuluyang natakot ng sobra. Iba na ito, hindi na ito basta nagpaparamdam lang, parang kinakausap na talaga ako. Pinaglalaroan ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin o ano ang gagawin ko. Gusto kong tumakbo palabas pero parang hindi ko kayang igalaw ang katawan ko. Napaiyak na lang ako habang nakaupo sa kama. Paulit-ulit akong nagdasal kahit hirap akong magsalita. Hindi ko na alam kung maririnig pa ba ako o kung may tutulong pa ba sa akin. Maya-maya naramdaman ko na parang may dumaan sa likod ko. Hangin pero hindi normal. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na kinaya, tumakbo ako palabas ng kwarto at doon na lang ako umupo sa may sala. Doon ako naghintay ng umaga habang gising at nanginginig. Sa mga oras na yon, malinaw na sa akin na hindi ako ligtas sa bahay na yon. Kahit anong dasal ko, kahit anong pilit kong maging matatag, parang mas lalo lang lumalakas ang nagpaparamdam. At doon ko naisip, Sir Jupiter, na baka hindi na talaga para sa akin ang lugar na yon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. May mas matindi pa akong naranasan bago tuluyan kong iniwan ang bahay na yon. Sir Jupiter, sa mga nangyari sa akin, umabot na talaga ako sa puntong hindi ko na alam kung saan pa ako lalapit. Sobrang takot na ako at pakiramdam ko wala nang tutulong sa akin. Hindi na ako makatulog na maayos at kahit gising ako, parang hindi ako panatag. Iniisip ko na lang lagi kung kailan na naman siya magpaparamdam. Dahil wala nang ibang opsyon, naisip kong lumapit sa isang albularyo. May nagsabi kasi sa akin na baka may alam siya sa mga ganitong klaseng nangyayari. Kahit hindi ako sanay na ganun, pinilit kong subukan dahil desperado na ako. Nang makita ko ang albularyo, agad kong ikinuwento ang lahat ng nangyari sa bahay ko. Mula sa unang gabi hanggang sa mga huling nararanasan ko. Tahimik lang siyang nakinig sa akin pero napansin ko na seryoso ang mukha niya. Parang alam niya na hindi normal ang lahat ng yon. Sinabi niya na sasamahan niya ako sa bahay para makita niya mismo kung ano ang nangyayari. Kahit natatakot ako, pumayag ako dahil umaasa ako na baka siya na ang makakatulong sa akin. Pagdating namin sa bahay, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Mas lalo itong naging malamig kahit hindi naman malamig ang panahon. Tahimik ang buong lugar pero hindi siya yung normal na katahimikan. Yung tipong may nagtatago sa likod ng katahimikan na yon. Pumasok kami sa loob at nagsimula siyang magdasal. May mga binubulong siya na hindi ko maintindihan. Ako naman ay nakatayo lang sa gilid, kinakabahan at nagdadasal din sa sarili ko. Habang ginagawa niya yun, bigla na lang nag-ibang pakiramdam ng buong bahay. Parang may hangin na umikot kahit sarado ang mga bintana. Bigla ring bumigat ang dibdib ko at nahirapan akong huminga. At doon na po, Sir Jupiter, nangyari ang hindi ko makakalimutan.
Sa may bandang banyo, bigla na lang may nagpakita. Isang babae. Hindi siya normal na itsura. Duguan ng katawan niya at nakasuot siya ng itim na damit. Gusot-gusot ang buhok at hindi ko maipaliwanag ang mukha niya pero halatang galit na galit siya. Napatili ako sa takot at napaatras. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang albularyo naman ay biglang humarap sa kanya at parang mas lalong nagseryoso. Pero bago pa siya makapagsalita, bigla siyang sinugod ng babae. Sinakal niya ang albularyo. Sir Jupiter, kitang-kita ko kung paano niya hinawakan ang leg nito. Parang walang kalaban-laban ang albularyo. Pinipilit nitong kumawala pero parang mas malakas ang nilalang na yun. Sumigaw ako, tumiyak na ako sa takot. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo na lang palabas. Pero hindi ako makagalaw. Pagkatapos niyang sakalin ng albularyo, bumaling siya sa akin. Tinitigan niya ako ng masama. Pakiramdam ko doon ako mamamatay sa sobrang takot. Bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan ang leeg ko. Sinakal niya rin ako. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Nawawalan ako ng hangin, hindi ako makasigaw at pilit kong hinahawakan ang kamay niya pero parang wala akong lakas. Habang sinasakal niya ako, sumigaw siya. Tahanan daw niya yun at ako daw ang dapat umalis. Galit na galit ang boses, parang puno ng galit at sakit na hindi ko maintindihan. Unti-unti akong nanghina. Naging malabo ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay pero nang magising ako, nasa loob pa rin ako ng bahay. Nakahiga ako sa sahig. Masakit ang buong katawan ko at parang wala akong lakas. Pagmulat ko ng mata ko, may napansin agad ako. May mga nakasulat sa dingding. Hindi lang sa isang parte kundi sa halos buong bahay. Sa dingding, sa salamin, pati sa pinto, ang nakasulat, "Papatayin kita." Sir Jupiter, paulit-ulit yun. Parang may sumulat ng galit na galit. Parang gusto akong takutin lalo. Doon na ako mas nataranta. Hindi ko na inisip kung nasa ng albularyo o kung ano ang nangyari sa kanya. Ang nasa isip ko na lang ay makatakas. Agad akong tumayo kahit nanginginig at tumakbo palabas ng bahay. Hindi na ako lumingon at hindi ko na kayang bumalik pa sa loob. Diretso akong pumunta sa may-ari ng bahay. Halos hindi ko na maayos ang pagsasalita ko habang kinikwento ang nangyari. Umiiyak ako at nanginginig. Sinabi ko sa kanya ang lahat, pati ang nakita kong babae at ang mga nakasulat sa bahay. Nagtaka siya at parang hindi makapaniwala kaya sinabi niya na samahan niya ako pabalik sa bahay para makita niya. Kahit ayaw ko na sumama ako dahil gusto kong patunayan na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pagdating namin sa bahay, kabado na ako, parang ayoko nang pumasok pero pinilit ko ang sarili ko. Pagpasok namin, napahinto ako. Wala na ang mga nakasulat. Malinis sa mga dingding, wala kahit isang bakas ng "Papatayin kita" na nakita ko kanina. Parang walang nangyari. Napatingin sa akin ang may-ari na parang nagtataka at hindi ko na alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Habang nakatayo kami doon, bigla na lang may naramdaman ako sa tenga ko. May bumulong, mahina pero malinaw. Babaliwin daw ako hanggang sa magpakamatay ako. Sir Jupiter, nanghina ako ng tuluyan. Hindi ko na kinaya. Alam ko na hindi na ako pwedeng manatili sa bahay na yun kahit isang araw pa. Sa takot na naramdaman ko, doon na ako nagpasya na iiwan ko na ang lugar na yon kahit mawalan pa ako ng tirahan. Dahil para sa akin, mas mahalaga ang buhay ko at ang kaligtasan namin ng anak ko. Sir Jupiter, pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala na talaga akong ibang naisip kundi umalis na lang. Hindi ko na kayang manatili pa sa bahay na yon kahit isang gabi pa. Hindi na ako natulog doon pagkatapos ng huling nangyari. Pakiramdam ko kasi kapag bumalik pa ako doon ng matagal baka hindi na ako makalabas ng buhay. Ang una kong ginawa, sinigurado ko ang anak ko. Dinala ko siya sa mama ko para doon muna siya manatili. Ayokong madamay siya sa lahat ng nangyayari sa akin. Habang kinakausap ko ang mama ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak na lang ako. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari pero hindi ko agad na ipaliwanag ng mga ayos dahil sa takot na nararamdaman ko.
Sinabi ko na lang na hindi na kami babalik sa bahay na inuupahan ko. Iniwan ko muna ang anak ko sa kanya para makabalik ako sa bahay at kunin ang mga gamit namin. Kahit ayaw ko na talagang bumalik, kailangan kong gawin yun dahil wala kaming ibang dadalhin. Habang papunta ako doon, ramdam ko na naman yung kaba sa dibdib ko. Bawat hakbang ko mabigat. May humihila sa akin pabalik pero pinilit ko pa rin ang sarili ko. Pagdating ko sa tapat ng bahay, napahinto ako. Tinitigan ko muna ito mula sa labas. Wala namang kakaiba sa itsura niya. Tahimik pa rin, parang normal na bahay. Pero alam ko sa sarili ko na hindi iyon ang totoo. Alam ko kung ano ang nangyayari sa loob. Dahan-dahan akong pumasok. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Hindi ako welcome sa sarili kong inuupahan. Pero pinilit kong wag magpadala sa takot. Kailangan kong bilisan dahil ayoko nang tumagal pa doon. Agad akong dumiretso sa kwarto at nagsimula na mag-impake. Kinuha ko ang mga damit namin, ang mga gamit ng anak ko at kung ano pa ang kaya kong dalhin. Nanginginig ang mga kamay ko habang nag-aayos. Pakiramdam ko kasi kahit anong oras may mangyayari na naman. Habang abala ako, bigla na lang may narinig akong kaluskos. Noong una hindi ko pinansin. Sinabi ko sa sarili ko na baka hangin lang yun pero maya-maya mas lumakas ang tunog. Pagtingin ko sa paligid, doon ko nakita yung mga gamit sa sala bigla na lang gumagalaw. May mga bagay na nahuhulog kahit wala namang humahawak. May mga upuan na parang tinutulak, tapos may mga gamit na bigla na lang nagliparan. Sir Jupiter, hindi ko na kinaya. Halos mabitawan ko ang mga hawak ko sa sobrang takot. Pero sa halip na tumakbo agad, bigla akong napuno ng galit. Hindi ko alam kung saan nanggaling pero parang sumabog na lang lahat ng takot ko at napalitan ng lakas ng loob. Sumigaw ako ng malakas. Ang sabi ko, oo na, aalis na. Sungal-ngal mo sa baga mo itong bahay na ito. Sir Jupiter, nanginginig ang boses ko pero nilakasan ko pa rin. Para bang gusto kong ipakita na hindi na ako natatakot kahit ang totoo ay kabaliktaran. Pagkasabi ko noon, lalo pang lumakas ang galaw ng mga bagay sa paligid. Parang nagalit lalo ang kung anuman ang nandoon. Pero hindi na ako nagpatinag. Kinuha ko ang natitira kong gamit at nagmamadali akong lumabas. Hindi na ako lumingon pa kahit may naririnig pa akong ingay sa loob. Hindi ko na pinansin. Ang mahalaga sa akin noon ay makalabas at makalayo. Paglabas ko ng bahay, saka lang ako nakahinga na maluwag kahit papaano. Pero hindi pa rin nawawala ang takot sa dibdib ko. Parang dala-dala ko pa rin siya kahit nasa labas na ako. Mabilis akong umalis sa lugar na yon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dumiretso ako sa mama ko kung saan naghihintay ang anak ko. Pagdating ko doon, niyakap ko agad siya ng mahigpit. Doon ko naramdaman na ligtas na ako kahit papaano. Sinabi ko sa mama ko na hindi na ako babalik sa bahay na yun kahit kailan. Kahit mawala pa ang lahat ng iniwan ko doon, ayos lang. Hindi ko ipagpapalit ang buhay namin sa kahit anong bagay. Simula noon, Sir Jupiter, hindi na ako bumalik pa sa lugar na yon. Tuluyan ko na siyang iniwan. Kahit maalala ko lang ang mga nangyari, nanginginig pa rin ako. Parang sariwa pa rin ang takot na naranasan ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang nakita ko at kung bakit nangyari yon sa akin. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko nagugustuhin maranasan ulit yun kahit kailan. At yan po, Sir Jupiter, ang dahilan kung bakit ako napalipat ng tirahan. Sana po magsilbing aral ito sa iba na hindi lahat ng tahimik na lugar ay ligtas. At minsan may mga bagay na hindi natin kayang napiliwanag pero kailangan nating iwasan para sa sarili nating kapayapaan. Grabe ang tapang ng ating letter sender, mga kasityo. Pero siguro kahit ako, ganoon din ang gagawin ko. Kayo, mga ka-SB, ganoon din ba ang gagawin ninyo sa ginawa ni Gio? Comment nyo po sa ating comment section. Anyway, wag muna kayong aalis dahil may susunod pa tayong kwento. Diyan lang kayo. Hello mga ka-Sityo Bangungot, ako po si Jopay.
51 years old and currently residing here sa Parañaque City, Philippines. Ang kwento ko po ay nung college pa ako. So mid-1990s. Siguro mga 1990, college ako 92 to 96. So it's one of those years I don't remember when exactly. Pero nagdo-dorm po ako sa isang university sa Katipunan nung time na yon. Pero madami talaga nangyayaring kababalaghan doon. And I remember a couple of things na medyo talaga na-experience ko mag-isa doon. So, I remember kasi ng isang beses, gumagawa ako ng paper. Yung time na yun, wala pang computer. Hindi pa nga masyadong uso ang laptop. So, meron akong electric typewriter. And because medyo maingay sa room ko, hindi mo maingay. Actually, tulog na sila pala sa room ko. I decided na pupunta na lang ako doon sa parang common area namin para gumawa ng, ng paper. Eh, yung common area namin na yun, sa likod nun parang merong window. Nasa second floor kami. May window kami na ang makikita mo ng puno at saka yung parang roof ng kung saan nagbababaan yung nagda-drop off ang mga kotse. So, yun lang. Anyway, so talagang parang walang tao dapat doon. Pero for some reason, habang ginagawa ko yung paper ko na yun, talagang meron akong nararamdaman sa likod ko. Parang merong nakatingin and everything. Talagang to the point na super uncomfortable ako and medyo talagang kabado na ako, knowing talaga kasi na merong mga storya dito sa aming dorm. So, ang ginawa ko, pumasok na lang ako sa aking room. At doon na ako gumawa ng paper kahit although hindi ko talaga yun yung, hindi yun yung aking intention. So, finally natapos ko yung paper na yun. Nakatulog ako. That same night, pagkatulog ko nun, girls room to. Okay? So, pagkagising ko doon, ang tawag nito, nakatulog po ako. Nagising ako in the middle of the night. And nung middle of the night, pagtingin ko doon sa taas, may nakita akong parang, I don't know how to describe it, parang colorful cloud na And so medyo kinabahan na naman ako sa kung ano to. So, talagang and napagtingin ko din sa aking sa bed ko, sa side ng bed ko, meron pong small little boy na nandoon. Dapat walang little boy. Number one, dapat walang children doon. Number two, dapat walang lalaki. Kasi nga, girls room yon. At talaga naman, yung heart ko, tug, tug, tug. As in, tumakbo ako sa labas at I think, if I remember correctly, doon po talaga ako natulog sa common area that day. And then yung mga friends ko, "Jo, kayong ginagawa mo dito?" So, kinuwento ko sa kanila. And, yun nga, and may mga nakwento rin sila mga sarili-sarili nilang experiences. Merong iba nakakakita ng mga naglalakad sa second floor. Merong isa naman akong classmate. Sinabi niya na meron siyang, CDs pa nung time na yon. Meron siyang isang song, After the Love Has Gone, ng Earth, Wind and Fire. On repeat niya sa CD. And, siya lang yung mag-isa sa room niya. And, bigla na lang may narinig siya na kumakanta kasabay niya. Wala siyang tao. Walang tao sa room niya. Sa third floor naman yung room niya. So, madaming ganung stories po sa dorm namin sa university na to sa Katipunan. So, yun lang po ang gusto kong i-share. Hopefully na-enjoy nyo kung kahit paano. Anyway, hello to everyone in the world listening to Sitio Bangungot. Hello from Manila, Philippines. Everyone take care and God bless. Magandang araw po sa iyo, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako po si Hyuna, hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kwento ko. Hindi para manakot, kundi para mailabas ko na rin ang bigat na matagal ko nang dinadala. Simula pa lang ito, Sir Jupiter. Nag-iisa lang talaga ako sa buhay. Maagang nawala ang mga magulang ko at sabay pa silang nawala dahil sa isang aksidente. Kaya simula noon natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Wala akong kapatid, wala rin kaming malapit na kamag-anak na pwedeng lapitan. Kaya kung saan-saan ako nakikitira noon habang nag-aaral pa ako. Hanggang sa makatapos ako at makahanap ng maliit na trabaho, doon ko naisip na kailangan mo na talagang magkaroon ng sarili kong matitirahan. Hindi po kalakihan ang sahod ko, Sir Jupiter. Sapat lang para sa pang-araw-araw, kaya ang hanap ko talaga ay murang maupahan. Ilang linggo rin akong naganap. Paikot-ikot ako sa iba't ibang lugar. Nagtanong-tanong, pero karamihan sa nakikita ko hindi ko kaya ang renta.
Minsan nga naiisip ko na baka hindi pa talaga para sa akin ang mag-solo. Pero gusto ko na rin kasi talagang gusto kong maranasan na magkaroon ng sariling space. Isang araw kinausap ako ng kaibigan ko sa trabaho. Napansin niya siguro na medyo pagod na ako kakahanap ng matitirahan. Sinabi niya sa akin na may alam daw siyang paupahan na mura lang. Medyo luma nga lang daw ang itsura pero maayos naman. Medyo nagkaroon ako ng pag-asa noon, Sir Jupiter. Kaya agad ko siyang tinanong kung saan yun at kung pwede ba akong tumingin. Pero bago niya ibigay sa akin ang address, bigla siyang tumahimik at parang nagdalawang isip. Tinanong ko siya kung bakit, tapos doon niya sinabi sa akin na may kakaimbang kwento raw tungkol sa paupahang yun. Ayon sa kanya, karamihan daw sa mga tumitira doon ay hindi nagtatagal at may ilan pa raw na namamatay. Hindi raw malinaw kung anong dahilan, kung sakit ba o kung ano, pero yun daw ang usap-usapan ng mga tao sa lugar. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, medyo kinabahan ako nang narinig ko yun. Pero sa sitwasyon ko noon, mas nanaig ang praktikal na pag-iisip ko. Wala na akong ibang mapuntahan at kailangan ko na talagang lumipat. Sinabi ko sa sarili ko na baka chismis lang yun. Baka pinapalala lang ng mga tao ang kwento. Kaya kahit may konting takot, nagdesisyon pa rin akong puntahan ang lugar. Nung araw na pumunta ako doon, medyo tahimik ang paligid. Hindi naman siya totally liblib. May mga bahay naman sa paligid pero parang kakaunti lang ang tao. Yung paupahan mismo ay isang lumang building na parang ilang taon na ring hindi napipinturahan. May mga bitak na ang pader at medyo kalawangin na ang gate. Pero sa loob, maayos naman kahit papaano. May nakausap akong matandang babae na siya raw ang nagbabantay sa paupahan. Mabait naman siyang kausap. Tinanong niya ako kung ako raw ba ang lilipat. Sinabi ko na oo at gusto ko sanang makita ang unit. Dinala naman niya ako sa isang maliit na kwarto sa dulo ng hallway. Simple lang siya, may bintana, may maliit na lababo at sapat na para sa akin. Habang tinitingnan ko ang kwarto, napansin ko na medyo malamig sa loob kahit mainit sa labas. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Tinanong ko agad kung magkano ang renta at nang sabihin niya ang halaga, halos hindi ako makapaniwala dahil sobrang mura niya kumpara sa iba. Doon pa lang, nagdesisyon na agad ako na kukunin ko na ang unit. Bago ako umalis, sinabi ulit ng kaibigan ko sa chat na siguraduhin ko raw ang desisyon ko. Binalikan niya ang sinabi niya na may mga hindi magandang nangyari sa mga dating nangungupahan. Pero sinagot ko siya na okay lang ako at kakayanin ko. Sa isip ko noon, wala naman akong ibang pagpipilian. Lumipat ako, kinabukasan dala ang ilang gamit ko. Ilang damit, kumot at ilang personal na gamit lang ang meron ako. Hindi naman ako nahirapan mag-ayos dahil maliit lang ang space. Sa unang araw ko doon, tahimik lang ang lahat. Nakapagpahinga ako na maayos at wala naman akong napansin na kakaiba. Lumipas ang unang linggo ko sa paupahan na parang normal lang. Pumapasok ako sa trabaho, umuuwi sa gabi, nagluluto ng simple at natutulog. Minsan nakakasalubong ko ang ilang kapitbahay pero hindi sila pala salita. Tahimik lang sila at parang umiiwas sa mahabang usapan. Inisip ko na baka ganoon lang talaga ang mga ugali nila. May mga gabi na medyo kakaiba ang pakiramdam. Parang may nakatingin sa akin kahit mag-isa lang ako sa kwarto. Pero iniisip ko na baka dahil lang sa pagod o sa bagong environment. Pinipilit kong maging normal ang lahat dahil ayoko namang matakot agad sa sarili kong tinitirhan. Isang beses habang kumakain ako ng hapunan, may narinig akong mahinang kalabog mula sa labas ng pintuan ko. Parang may nahulog o may kumatok ng marahan. Binuksan ko agad ang pinto para tingnan pero wala naman akong nakita. Tahimik ang hallway at wala ring tao. Kaya bumalik ako sa loob at sinarado ang pinto. Pero hindi ko maalis sa isip ko yun. May isa pang gabi na nagising ako dahil parang may naglalakad sa labas ng kwarto ko. Mabagal ang mga hakbang at paulit-ulit na pabalik-balik. Tumingin ako sa ilalim ng pinto kung may anino, pero wala akong makita.
Gusto kong buksan ang pinto para silipin pero may pumipigil sa akin na huwag gawin yun. Sa kabila ng lahat, pinilit ko pa rin na maging matatag. Sinabi ko sa sarili ko na baka nag-a-adjust lang ako sa lugar at sa katahimikan. Ayoko rin naman agad isipin na may masama dahil baka lalo lang akong matakot. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na maipaliwanag ang nangyari. At doon ko na naalalang sinabi ng kaibigan ko tungkol sa paupahang yun. Doon na nga po nagsimula ang mga hindi ko maipaliwanag na nangyayari sa paupahang yun. Nung una, iniisip ko pa rin na baka gawa-gawa lang ng isip ko o dala lang ng pagod. Pero habang tumatagal, lalo pang nagiging malinaw na may kakaiba talaga sa lugar na yun. Isang gabi po, Sir Jupiter, bandang hating gabi na bigla akong nagising kahit hindi naman ako madaling magising. Tahimik ang paligid pero parang may kung anong mali. Habang nakahiga ako, naramdaman ko na parang may gumalaw sa mesa ko. Hindi ko agad to pinansin. Pero maya-maya, may narinig akong kalabog. Pagdilat ko, nakita ko na lang na yung baso ko ay nahulog sa sahig at nabasag kahit wala namang humawak. Kinabahan ako pero bumangon pa rin ako para pulutin ang mga bubog. Habang ginagawa ko yun, napansin ko na yung isa ko pang gamit, isang maliit na lalagyan, biglang gumalaw at nahulog din. Napaatras ako. Wala namang hangin, sarado ang bintana at ako lang ang nasa kwarto. Pero kitang-kita ko na may puwersang nagtutulak sa mga gamit ko. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Pinilit ko na lang na maghintay ng umaga. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa trabaho kahit puyat. Hindi ko muna sinabi sa kahit kanino dahil baka isipin nila na nag-iimbento lang ako. Pero hindi po doon natapos yun, Sir Jupiter. Halos gabi-gabi na may nangyayari. Minsan nakahiga ako, bigla na lang may maririnig na kalansing, parang may nahuhulog o may itinatapon. Pagtingin ko, may nababasag na laman. Yung plato ko, yung tasa ko, kahit yung maliit kong salamin, isa-isa silang nasisira na parang may galit na hindi ko maintindihan. Pinilit kong isipin na baka may daga o kung anumang hayop. Pero hindi naman yun sapat na paliwanag dahil hindi naman kayang maghagis ng gamit ng isang hayop. Doon ako nagsimulang matakot ng totoo. Isang gabi naman habang papikit na ako, may narinig akong mahinang sitsit. Parang may tumatawag sa akin. Pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Akala ko nung una, galing sa labas kaya tinakpan ko na lang ang tenga ko at pinilit matulog. Pero habang tumatagal, parang mas lalong lumalapit ang tunog. Parang nasa loob na mismo ng kwarto ko. Hayo na. Parang ganoon ang tunog pero hindi malinaw. Paulit-ulit siya, mahina pero ramdam mo. Napabangon ako at tumingin sa paligid. Wala naman ako makita pero pakiramdam ko may kasama ako sa loob. Doon ako kinalabutan ng sobra. Simula noon, hindi na ako komportable sa sarili kong kwarto. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Kahit nakatalikod ako, parang may mga matang nakatutok sa likod ko. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter, ay yung nangyari habang naliligo ako. Isang gabi galing ako sa trabaho at sobrang pagod. Pumasok ako sa banyo para maligo. Normal lang ang lahat nung una. Nakabukas ang ilaw, tahimik ang paligid at sinusubukan kong kalimutan ang lahat ng nangyayari. Habang naliligo ako, bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw. Napatigil ako, inisip ko na baka may problema lang sa kuryente. Pero hindi yon normal na patay sindi. Parang may naglalaro sa switch. Mabilis, sunod-sunod, tapos biglang titigil. Kinabahan ako, pero pinilit kong tapusin ang paliligo ko. Sabi ko sa sarili ko na lalabas na lang ako agad, pero habang nagbabanlaw ako, mas lumala ang patay sindi ng ilaw at halos hindi ko na makita ang ginagawa ko. Pagkatapos bigla itong tumigil. Bumalik sa normal ang ilaw. Doon ako napatingin sa salamin. Sa una, ako lang ang nakita ko. Basang-basa ang buhok, pagod na mukha, pero maya-maya napansin ko na parang may isa pang anyo sa likod ko.
Dahan-dahan akong tumingin sa salamin ulit at doon ko siya nakita. Isang lalaki, Sir Jupiter, nakatayo sa likod ko. Hindi ko alam kung paano ko siya hindi naramdaman. Matangkad siya, payat, at ang pinaka-nakakatakot ay yung ulo niya. May 2 sungay na nakatubo. Parang hindi tao. Nakangisi siya habang nakatingin sa akin sa salamin at yung mga mata niya pulang-pula na parang nagliliyab. Hindi siya kumikilos. Nakatitig lang siya sa akin pero ramdam ko na parang may masama siyang balak. Hindi ako makagalaw. Nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Tanging tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Napakalakas at parang sasabog na. Dahan-dahan akong lumingon sa likod ko pero pagharap ko wala naman akong nakita. Walang tao, walang kahit ano. Pero pagtingin ko ulit sa salamin, nandun pa rin siya, nakangisi, nakatitig at hindi nawawala. Doon ako napasigaw at dali-daling lumabas ng banyo kahit hindi pa ako bihis na maayos. Nanginginig ako habang sinasara ang pinto. Hindi ko na kinayang bumalik sa loob. Buong gabi akong gising. Nakaupo lang ako sa kama, hawak ang tuwalya, at hindi ko alam ang gagawin ko. Doon ko na naisip na hindi na ito normal. Hindi na ito basta kwento lang o haka-haka. Naalala ko ang sinabi ng kaibigan ko, yung tungkol sa mga nangyayari sa mga dating tumira doon. Doon ko naisip na baka totoo lahat yun. Baka may dahilan kung bakit may mga namamatay. At doon na rin po nagsimula ang takot ko na baka ako na ang susunod. Pagkatapos po ng nangyari sa banyo, hindi na talaga ako nakapag-isip ng maayos. Halos hindi na ako makatulog at kahit pumapasok ako sa trabaho, lutang na lutang ako. Pakiramdam ko kahit saan ako pumunta, sinusundan ako ng takot. Hindi na ako komportable sa kwarto ko, pati sa sarili kong anino. Napapalingon ako. Doon ko naisip, Sir Jupiter, na kailangan ko nang humingi ng tulong. Hindi ko na kayang sarilinin kaya isang araw nagpunta ako sa simbahan malapit sa amin. Kinausap ko ang isang pari at ikinuwento ko ang lahat ng nangyayari sa akin. Sa totoo lang, nahihiya pa ako nung una kasi baka isipin niya na nag-iimbento lang ako. Pero mabait siya at pinakinggan niya ako ng buo. Sinabi niya na ipagdarasal niya ako at kung gusto ko raw pwede niyang puntahan ang tinitiran ko para mabendisyonan. Nakaramdam ako ng konting ginhawa kahit papaano. May kakampi na ako. Kaya pumayag ako at nag-set kami ng araw kung kailan siya pupunta. Nung araw na yun, sinamahan niya ako sa paupahan. Tahimik lang siya habang naglalakad kami papasok pero napansin ko na parang nag-iiba ang itsura niya habang tinitingnan ang paligid. Parang may nararamdaman din siya. Pagdating sa kwarto ko, nagsimula siyang magdasal at binindisyonan ng buong lugar. Binuhusan niya ng holy water ang bawat sulok, pati ang kama ko, ang pinto at ang banyo. Habang ginagawa niya yun, pakiramdam ko may biglang gumaan. Parang nawala yung bigat na matagal kong nararamdaman. Pagkatapos niya, sinabi niya sa akin na magdasal lang daw ako palagi at huwag matakot. Sabi niya mas malakas daw ang pananalig kaysa kahit na anong masama. Noong gabing yun, Sir Jupiter, akala ko magiging maayos na ang lahat. Nakahinga ako at medyo naging kampante. Ilang araw ko ring hinintay na may mangyari ulit, pero wala. Tahimik ang gabi, walang kalabog, walang sitsip, walang kakaibang pakiramdam. Doon ako nagsimulang umasa na baka tapos na ang lahat. Pero nagkamali ako. Isang gabi, pagod na pagod ako galing sa trabaho kaya nagkatulog ako agad. Hindi ko na namalayan ang oras, pero bandang kalagitnaan ng gabi bigla akong nagising na parang may mali at hindi ako makagalaw. Nahihirapan akong huminga. Doon ko napansin, Sir Jupiter, na may nakadagan sa mukha ko. Unan. May tumatakip na unan sa mukha ko at pilit akong sinasakal. Nagpumiglas ako. Pilit kong tinatanggal pero parang may humahawak dito ng mahigpit. Hindi ko makita kung sino pero ramdam ko na may lakas na pumipigil sa akin. Humihina na ang hininga ko. Nagpapanik na ako. Pilit kong itinulak ang unan hanggang sa bahagya itong gumalaw. At doon ko siya nakita, Sir Jupiter. Yung lalaki. Nasa ibabaw ko siya. Nakatingin sa akin. Yung mukha niya hindi ko makakalimutan. Nakangisi siya. Parang natutuwa sa ginagawa niya sa akin.
At yung mga mata niya, pulang-pula na parang apoy. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon na hindi na lang sa salamin. Hindi siya tao. Nanginginig ang buong katawan ko pero alam kong kailangan kong lumaban. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko at itinulak ko siya kahit parang wala akong natutulak. Hangin. Parang hangin pero ramdam ko yung bigat. Habang nagpupumiglas ako, bigla kong naalala yung sinabi ng pari tungkol sa pagdarasal. Kahit hirap na hirap akong huminga, pilit akong nagdasal. Hindi ko na nga lang maayos sa mga salita pero inuusal ko lang ang alam kong dasal. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko at kahit pabulong, Ama namin, tulungan mo po ako. Habang ginagawa ko yun, napansin ko na parang nag-iiba ang itsura ng nilalang. Yung ngisi niya unti-unting nawawala, parang naiirita siya. Mas lalo kong nilakasan ng loob ko at nagdasal pa. Bigla siyang umatras. Parang may puwersang tumulak sa kanya palayo sa akin. Nawala ang bigat sa dibdib ko at nakahinga ako ng malalim. Pagdilat ko na maayos, wala na siya. Nawala na parang bula. Napaiyak na lang ako, Sir Jupiter. Hindi ko na napigilan, halo-halong takot at ginhawa ang naramdaman ko. Buhay pa ako. Nakaligtas ako sa gabing yun. Pero kasabay nun mas lalo kong naintindihan na hindi patapos ang lahat. Kahit nabindisyonan na ang kwarto ko, kahit nagdasal na ako, bumalik pa rin siya at mas lumala pa. Buong gabi akong gising pagkatapos nun. Hindi na ako nangahas matulog ulit. Nakaupo lang ako sa sulok, yakap ang sarili ko at paulit-ulit na nagdarasal. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Doon ko naisip, Sir Jupiter, na baka hindi na talaga ako ligtas sa lugar na yon. Na kahit ano ang gawin ko, susundan at susundan ako ng nilalang na yon. At doon na rin po nagsimula ang desisyon ko na kailangan ko nang umalis kahit wala akong mapuntahan dahil pakiramdam ko kapag nagtagal pa ako doon, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Pagkatapos po nung gabing muntik na akong mawalan ng hininga, hindi na talaga ako nagdalawang isip. Kinaumagahan pa lang, kahit hindi pa ako nakakapahinga na maayos, nag-empake na ako ng mga gamit ko. Hindi ko na inisip kung saan ako pupunta, basta ang nasa isip ko lang ay makaalis na ako sa lugar na yon. Habang nag-aayos ako, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin. Kahit wala akong nakikita, ramdam ko na parang nandoon pa rin siya, nagmamasid lang, naghihintay. Lalong bumilis ang kilos ko dahil gusto ko nang makalabas agad. Hindi ko na tinapos ang kontrata ko at hindi ko na rin inisip ang pera. Ang mahalaga sa akin noon ay ang kaligtasan ko. Paglabas ko ng paupahan, nakahinga ako ng konti pero hindi pa rin nawawala ang takot ko. Pakiramdam ko baka sinusundan niya pa rin ako kaya imbes na dumiretso kung saan man, pumunta muna ako sa simbahan. Pagdating ko doon, dumiretso ako sa loob. Tahimik ang paligid at doon ko naramdaman ang kakaibang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Umupo ako sa harap at nagsimula akong magdasal. Hindi ko na pinigilan ang sarili ko, umiyak ako habang nagdadasal. Paulit-ulit kong hiningi na sana wag niya na akong sundan. Sana matapos na ang lahat ng yun. Humingi ako ng proteksyon at lakas ng loob dahil pakiramdam ko ubos na ubos ako. Matagal akong nanatili doon, Sir Jupiter. Hindi ko na inisip ang oras basta nagdasal lang ako hanggang sa medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi man nawala ang takot ng tuluyan, nabawasan naman siya. Yung parang may nagsabi sa akin na ligtas na ako kahit papaano. Paglabas ko ng simbahan, doon ako nagsimulang maghanap ulit ng matitirhan. Mas mahirap na ngayon dahil natatakot na ako. Hindi na ako basta-basta nagtitiwala sa kahit anong lugar. Tinitingnan ko na ang paligid, kinakausap ko ang mga tao at sinisigurado ko na maayos ang lugar. Sa huli, nakahanap ako ng isang maliit na bahay. Hindi siya mura, sa totoo lang. Medyo mabigat siya sa budget ko. Pero maayos ang lugar. Maliwanag, maraming tao sa paligid at higit sa lahat, payapa ang pakiramdam ko kapag nandoon ako. Kahit mahal, tinanggap ko na. Sinabi ko sa sarili ko na mas mahalaga ang kapayapaan ng isip kaysa sa pagtitipid. Mas okay na ang gumastos kaysa ilagay ang sarili ko sa peligro.
Nung unang gabi ko sa bagong bahay, kabado pa rin ako. Bawat tunog, pinapakinggan ko. Bawat galaw, tinitingnan ko. Pero lumipas ang gabi na walang nangyari. Tahimik, normal, at walang kahit anong kakaiba. Doon ko naramdaman na baka talagang nakalayo na ako sa bangungot na yon. Lumipas sa mga araw, naging linggo, hanggang sa naging buwan. Unti-unti, bumalik ang normal kong buhay. Nakakatulog na ako na maayos. Nakakapasok na ako sa trabaho ng hindi lutang at nakakapag-isip na ulit ng malinaw. Hindi na ako nakakaramdam ng presensya. Wala nang kalabog, wala nang sitsit, at higit sa lahat, hindi ko na ulit nakita ang lalaking may sungay. Pero kahit ganoon, Sir Jupiter, hindi ko pa rin makalimutan ang lahat ng nangyari. Parang marka na siya sa isip ko. May mga gawi pa rin na napapanaginipan ko siya. Yung pulang mata niya, yung ngisi niya, at yung pakiramdam na wala akong laban. Doon ko naisip na may mga bagay talaga na hindi natin kayang ipaliwanag. Kahit anong gawin natin, may mga pagkakataon na mas malakas ang takot kaysa sa logic. Pero natutunan ko rin na hindi ibig sabihin nun ay wala na tayong magagawa. Kung may natutunan man ako sa lahat ng yun, Sir Jupiter, yun ay ang makinig sa babala ng iba. Kung sinabi ng kaibigan ko na may kakaiba sa lugar na yun, sana pinakinggan ko siya. Hindi sana ako umabot sa punto na halos mawala na ang buhay ko. Pangalawa, natutunan ko na huwag baliwalain ang pakiramdam natin. Yung kutob, yung kaba, madalas may dahilan yun. Hindi yun basta guni-guni lang. Minsan, yun na ang paraan para sabihan tayo na may mali. At higit sa lahat, natutunan ko na mahalaga ang pananalig. Sa mga oras na wala ka ng ibang matatakbuhan, yung panalangin ang naging sandalan ko. Hindi man ito agad inalis ang lahat ng problema, pero binigyan niya ako ng lakas para lumaban. Hindi ko masasabi na matapang ako, Sir Jupiter. Sa totoo lang, takot na takot ako noon. Pero kahit takot ako, pinili kong lumaban at umalis. At siguro yun ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako ngayon. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, gusto ko lang sabihin na mag-ingat kayo sa mga desisyon nyo. Hindi lahat ng mura ay mabuti. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Minsan may kapalit ang mga bagay na akala natin ay okay. At kung sakaling makaranas kayo ng mga hindi nyo maipaliwanag, huwag ninyong sarilinin. Humingi kayo ng tulong, magdasal kayo, at huwag kayong matakot umalis sa lugar na alam nyong hindi na mabuti para sa inyo.